toneladang basura ang nakolekta sa ginawang cleanup drive. Diyan sa lungsod ng Caloocan, katuwang ang Metro Manila Development Authority. Layunin itong mapaghandaan ang mga nagaganap na pagbaha kapag tag-ulan. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, go. Alex, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng mga paparating ng bagyo at sama ng panahon, ay paigtingin din daw ng MMDA yung sasagawa ng mga clean-up drive, lalo na sa mga creek at estero dito sa Metro Manila. Mula pa noong nakaraang linggo, nagpatuloy ngayong araw yung ginagawa na yan na inisyatibo ng MMDA at kanilang ang pinuntahan yung Barangay 120 na kung saan dito sa Caloocan City na kung saan madalas daw bahain kapag lumalakas ang ulan. Yan po yung nangyayari ngayon, no? Hatawan na po yan, hatawan. Ayan po. Grabe, oh. Ganyan ang eksena noong nakarang linggo sa kahabaan ng Quirino Highway sa Malaria North, Caloocan matapos ang pagbuhos ng malakas na pag-ulan. Huwag lang papasukin ng tubig yung tambutso. Nagbistulang ilog ang kalsada matapos ang ilang oras ng mga pag-ulan. Kaya ang ilang books, halos kalahatian na ang tubig matapos na mga has na tumawid ang iba sa kanila, habang ang ibang sasakyan hindi naman makatawid sa pangamba na tumaas ang tubig. Grabe, hindi makatawid dito sa Phase 6. Sa bahagi naman ng Phase 6 sa Bagong Silang North Caloocan, umapaw naman ang creek na kung saan naapektuhan naman ang dinadaan ng tulay ng mga motorista. Nang dahil sa pag-apaw ng creek na yan, walang makadaang ni isang sasakyan sa takot na malubog at tumirik. Ilan lamang yan sa mga nakitang problema kapag bumubuhos ng napakalakas na ulan, lalo na sa ilang bahagi ng North Caloocan. Para maiwasan niya, nagpatuloy ngayong araw ang ginagawang clean-up activity ng Metro Manila Development Authority at ilang pag-ahensya ng pamahalaan sa Maligaya Creek sa Barangay 120 sa Caloocan City. Bahagi yan ng nasimulan ng Bayanihan sa Estero Program ng MMDA na kung saan inalis ang gatambak na basura para maiwasan ang pagbaha. Kabilang kasi ang nasabing barangay sa nakakaranas minsan ng pagbaha, kaya dito rin isinagawang paghahakot ng basura mula sa creek. Tulong-tulong tayo naglinis ng creek para ina-anticipate naman natin. Hindi naman natin ito ngayon lang ginagawa. Araw-araw naman ginagawa natin. Huli lang ginagawa natin ito, yung paglilinis ng mga creek. Malaking ano to kasi alam naman natin maliit yung creek. Pag hindi natin nabantay ng paglilinis at napuno ng basura, so mababarahan yung tubig pagka may mga pagbaha. Sa tala ng FMDA, nasa 24 na dump truck na o 48 tonelada na ng basura ang nakolekta nila sa ginawang cleaning sa Maligaya Creek mula pa noong nakarang linggo hanggang ngayong araw ayon sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Kabilang sa mga nakuha ay mga plastic bottles, food wrappers at iba pang uri ng basura na itinatapon na lamang sa mga estero at creek na nagiging sanhi rin ng pagbara. Ang barangay, hindi naman nila nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga residente at patuloy rin daw ang ginagawa nilang mitigation effort para makatulong din sa pagbawas ng epekto ng pagbaha lalo na sa kanilang barangay. May tuwirang naglilinis naman sa creek na mula sa DENR pero patuloy pa din ang kanilang pakiusap sa kanilang mga nasasakupan na huwag nang tapunan ng basura ang creek. Karamihan po mga bata. Karamihan po mga bata yung pinagtatapon, lalo sa gabi. Yung mga tulay po namin sa tagal na panahon, sa tagal, sako-sako pa nga yung inaagis ng mga basura. Yun po, kahit paano, nakontrol na po namin yon. At least may tapo na po kami talaga na mayroong dinadala yung mga tao. Kaya lang, minsan yung mga bata, tsaka yung mga residente namin na doon nakatapat yung mga bintana nila sa kusina, mga gano'n, CR, yun po na lang hindi maiwasan na supot-supot na hinahagis. Ang local government unit ng Caloocan patuloy rin ang ginagawang monitoring sa mga lugar sa lungsod na may tuturing na flood-prone areas. Patuloy din sila sa ginagawang pakikipag-usap sa mga kinahuhukulan para masolusyonan ng pagbaha. Partikular nga sa tinukoy na lugar na madalas magkabaha ay ilang parte ng North Caloocan. May mga ginagawa na din silang mitigation efforts sa lungsod para makatulong na rin na mabawasan ang epekto ng pagbaha.
Pagka iba't ibang aspeto po pagdating po dun sa light mga light intervention namin ngayon po may meeting po kami sa DPWH sa North Caloocan para ayusin naman yung mga dredging at pagpapalapad ng mga waterways, no, lalo na po sa North Caloocan. Sabi nga nila, no preparedness is enough pagdating sa mga kalamidad. In fact, for a month now or 2 months po patuloy po ang aming activity, no, makikipag-engage sa iba't ibang sector brought from the national agencies, the regional level, sa mga tao, sa mga barangay. Kasama din sa cleaning operation na magkatauhan ng Department of Environment and Natural Resources at MMDA. Sabi ng MMDA, nakahanda rin ang kanilang mga inisyatibo kasama ang local government units sa Metro Manila para sa flood control mitigation. Tuloy-tuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga LGU para makarating sa mga residente ang mga impormasyon at edukasyon patungkol sa epekto ng pagtatapon ng basura. Yung ating mga pumping station, sinisigurado rin natin na operational. At yung ating paglinis, tuloy-tuloy yan. Sinisigurado natin na well-coordinated tayo sa LGU. At lagi rin tayo nagkukontak ng education campaign para hikayatin natin ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Samantala, Alex, babantayan ng MMDA yung 273 na creeks sa National Capital Region para matiyak na name-maintain ng mga nasa barangay level at LGU at hindi ito maging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang kalsada dito sa Metro Manila. Habang tiniyak naman ng MMDA na magiging gagana yung 71 na pumping station para nang sa ganun ay mas magamit ito sa mga panahon na mananala sa ang sama ng panahon o anumang uri ng bagyo na tatama nga dito sa Metro Manila. Alex. Okay, Erlo, tapatin na kita, ha? Dahil bukod sa cleanup drive na ginagawa ng ating pamahalaan, wala ba silang na-introduce na bagong paraan para at least mapanatili na hindi na bahain dito sa Metro Manila? Dahil yung mga ginagawang cleanup drive na yan, tapatin na, natin, seryoso natin, ha? Ano lang yan, band-aid solution lang yan, eh. Well, Alex, ang sabi ng LGU kanina, lalo na sa Caloocan, ay may mga binabase lang programa doon sa barangay level para ma-disseminate doon sa mga residente yung tamang pagtatapon ng basura. Ang problema kasi, Alex, yung ibang mga lugar, yung mga, lalo na yung mga magulang, inuutusan pa rin yung kanilang pagkaanak na itapon yung basura sa mga panahong walang nakatingin o kaya naman sa gabi para iitsa na lang doon sa mismong creek na nakasanayan na ng maraming mga Pilipino. Yan pala yung isa sa nasabi sa atin kanina na interventions na kanilang ginagawa. At yung pangalawa, Alex, yung pagkakaroon ng programa kung paano matuturuan yung mga residente sa iba't ibang panig ng Metro Manila sa pamamagitan din ng barangay level kung paano yung paghihiwalay ng mga basura at yung pagpapaigtig din ng pick up ng mga trucks ng basura para nagsaganon ay hindi magawa ng mga residente na itapon na lamang yung kanila mga basura kung saan-saan, lalo na doon sa mga creek at mga drainage system na posibleng maging sanhi ng pagbaha kapag dumating yung malalakas na pag-ulan, Alex. Oo, dahil sa nakita mong basura, Erlo, yung plastic na yan, alam mo, pwedeng kumita yung mga tao dyan, yung mga residente dyan. Pwede nilang mapagkakitaan pa yan. Di ba? Di ba nila naisip yun? Kaya yung mga basura yan, mga plastic na yan, pwede nila i-recycle yan, gawing mga ang dami nakikita natin sa social media na mga paraan para dapat may gamit yan para ang tawag nito, durugin. Di ba? May mga ganong paraan. Siguro, konting pag-iisip pa ng mga paraan na, Erlo, turuan mo kayang MMDA. Well, Alex, isa ka sa
kumbaga may organization na rito sa ating bansa na gumagawa para at least ma-recycle yung mga basura niyo. Eco Waste Coalition, may mga ginagawa silang initiatives para o mitigation effort para yung mga basura ay maipon sa isang lugar at yun ay dadalhin doon na minsan pagawaan ng upuan, mga bricks or iba pang pwede magawa doon sa plastic. Yun yung nais din na paigtingin ng MMDA sa ngayon, pero wala pa tayong impormasyon kung paano nila na ilalatag yan sa LGU at yung LGU kung paano naman na ilalatag doon sa barangay level, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Lansangan sa may EDSA.